up mga sir? Yun, so nakikita nyo ngayon sa screen nyo, meron pong ARP9 na TG, to which is galing po ito sa isang member natin. Dinala dito dahil kabibili lang daw niya, ayaw daw mag-feed ng bala. So kanina, before ko pagawin tong video na to, tinesting ko siya. So siya, newbie kasi itong isang member namin. So first time lang niyang mag-gel blaster or hahawak or gagamit ng gel blaster. So wala siyang idea kung paano pa gumagana yung gel blaster. Tinuruan lang daw siya ng basic, tapos ayun na yun. So nung tinesting ko to, sad to say, hindi talaga siya properly working. Bakit? Kasi yung possible na yung gear niya or yung ladder niya is pwedeng sira or may something na may problema na related sa dalawang piyesa na yun. Ang mga kasama nito, chop suey na mga site, hindi ko alam saan galing itong mga to. Hindi naman ito, iba stock talaga ng ARP9. Pero ito, I doubt na pang ARP9 to. Alam ko hindi ganito yung pang ARP9. So may kasama tong magazine na 3D printed from Sir Jomarex. Working naman, tinesting ko siya kanina. Then may kasamang battery. So may kasama rin ganito. Ang problema lang, nabili niya ito for 3.5 pala, 3.5 ang sabi ni sir. Kaso, yun nga, parang ang nangyari, misdeclared lahat ng pyesa na sinabi niya. Ang sinabi niya doon, nabasa ko kasi yung convo, hindi ko alam kung magagalit pa ako sa seller, magigigil o ano ba. Pero ay ganun pa man, ang sinabi niya kasi, naka-hop up daw, wala namang hop up na kasama, naka-spring daw. Ewan ko kung naka-spring talaga to. Tapos, full upgrade daw. Pero kung titignan nyo, sa tunog pa lang, sabi nakamotor daw, sa tunog pa lang nito, mukhang hindi na talaga siya nakamotor. So kung tinignan ko yung gearbox, binuksan ko tong dust cover, hindi naman yan ang stock ng ARP9 na nylon gearbox. So ang declare din na seller dito, metal gearbox daw. So hindi alam ng newbie, pinili pa din niya. So 3.5 kasi, medyo lugi ka or lugi ka talaga knowing na sira to, tapos hindi pa naka metal gearbox. Magkano lang naman kasi ang stock ng ARP9, nasa 2,000 something lang kapag ka naka-sale sa Shopee or Lazada. Pero ang regular price niyan is nasa 3,500. So yun na yung regular price niya, 3,300 to 3,500. So para na lang din siyang bumili ng bago. Eto, bumili siya ng sira, may battery lang nakasama at saka na malaking magazine. So tatakpan ko tong grupo kasi ayoko naman na madamay yan dun sa, may sticker kasi kung anong grupo galing to. Ayoko madamay pa sa vlog na to. Ngayon, napagkasunduan ng grupo namin na tulungan na lang si sir dahil syempre gusto rin namin makalaro siya. So nag-donate ng iba't ibang pyesa. Yung group namin, shout out po sa Team Norcom Gel Blaster. So ayan po, kung ano man yung pwedeng maging sira nito, pag binuksan ko, kukuha lang ako dyan, ipapalit ko dito. So yun ang gagawin natin, tetesting ko ngayon kung para marinig nyo rin kung ano bang meron, bakit ayaw daw magpid ng bala, sabi ni sir na newbie namin. So linagyan ko na ng battery. So dito pa lang medyo nabubuisit na ako kasi okay naman yung battery, wala namang problema. Pero tingnan nyo naman, puro electrical tape, malatang naputol na tapos tinugtungan lang. Medyo ayoko niyan syempre. Tapos nilagay ko na yun nandito kasama dun kaya pag bumili ka ng ARP9, antimano, nakakabit naman yun, baka tinanggal pa. So nagkulang tuloy yung tornilyo, yan, tinag-isa ko na lang para makikabit lang. Pero hahanap ako mamaya kung sakali ng pwedeng mailagay dyan. Tapos ito, nakabaril na. Nakabaril nga siya pero wala naman yung hop up. Ang stock kasi ng ARP9 may built-in hop up. So wala din dito yung stock niyang flash hider, kaya siguro sinama to. Pang ano ata to, pang ano to, pang MCX. Stock ng MCX yan. Tapos ito, fire natin. Yan, semi ko muna. Tingnan nyo yung tunog. Yan, pumuputok pero tunog, garagal. Full auto natin. Wala, talagang sira siya. Palagi ko ladder problem to. So pinaka the best nyan, syempre baklasin na natin, check natin bakit ganon. So ayun na nga. So ito yung gearbox, hindi talaga siya pang ARP9. So itong isang buo na nakikita nyo, pang PDX version to. Pati motor hindi ito pang ARP9.
So probably nasiraan na talaga yung stock na gearbox nito. Sa ngayon wala naman ako nakikitang stress mark dito, kaya palagi ko gusto naman tong Shell. Ang ano lang dito, syempre hindi dineclare na pinalitan na. So sabi nakamotor na, nakamotor na stock ng PDX. ito pala, ayan, ito stock ko ng PDX. Ito talaga literal na brand new na PDX, literal, ayan. Nagpalit agad ng tawag dito, nagpalit agad ng metal gearbox si Sir. Member din po namin, shoutout po kay Sir Christian, siya po nagbigay nito. Kompleto laman loob nito. Kung sakaling may problema daw to, ipapalit ko dyan. So palagi ko baka ganun na nga. Ano, pares na parehas, oh. Diba? Ayun, so baklasin ko na to para makita natin. So isa pa sa mga napansin ko, ayan, oh, may mga electrical tape hanggang dito. Kaya masyadong kinawawa tong unit na to na pag-eksperimentohan. Suppose ang sabi dun sa PM, nabasa ko may gunsmith daw sila. Ewan ko kung sino yun, pero hindi ko nauusisain kung sino pa siya, or baka mamaya ang gumawa lang naman nito is yung nagbenta. Baklasin ko na to. So yun na, baklas na po siya. So inisa-isa ko na lahat ng gear. Ito may konting tama sa pinion gear, tapos sa spur gear boots naman okay naman, tapos sa sector gear boots din naman, pero halatang kumabis to sa ladder. Tapos ito medyo matalas-talas na, so palitan na rin natin to. So ito ang pinaka problem nya. Ito may nakita akong broken part ng piston body kanina nung binaklas ko, nalaglag agad. So kitang kita rin yan, puro tama itong ladder. So yun ang pinaka problem, pinaka culprit nya ito. Then ano pa ba? Ang sabi nung seller, ito nakakatawa na nakakainis. Yung fully automatic daw nito gumagana, pero yung semi daw naka full automatic pa rin. Sabi nung seller daw mas maganda daw yun kasi upgrade daw yun. What? Ewan ko kung totoo pero yun yung pagkakaintindi ko sa sinasabi nung player namin. Upgrade daw yun, kaya wala na yung single shot. Paano ba namang hindi mawawala yung single shot? Tingnan nyo naman, sunog na, tapos ewan ko kung gumagana pa yung cut-off lever na ito, kung matigas na nga So titinan ko kung pakapaganahin ko, titinan ko kung magagawa natin. Pero ganun pa man, sira talaga to, wala nang ayos dito. So eto na, pinaklas ko yung switch, pansin ko ayan, itsurang normal na siya. Bakit kanina ba hindi itsurang normal? Paano ba naman, kasi ewan ko kung sinong gumawa nito, kung yung gunsmith ba niya or siya mismo. Hininangan niya para ma-extend yung yun yung soldering lead. Tama, soldering lead pala to na tumigas. Hindi mo lang nag-penetrate dito. Inildapan niya to. Hindi naman ganun kasira to. Nilinisan ko nga kahit papaano, ayos naman. So, ang ginawa ko, ito, tinanggal ko na rin ang buo. Medyo effort lang, pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Ayan, nilinisan ko na maayos. Pinadaanan ko ng Dremel. Kanina grabe, tostado So kabit ko muna to, tingnan natin kung gagana. So yan na nga po, may kabit ko na. Tapos ito medyo nilagyan ko ng silicone oil para dumulas tong cut-off lever, kasi kanina hindi talaga siya naglalaro So ayan, compare nyo sa kanina, medyo mas maayos yan. Palagay ko okay naman na to. Malalaman naman natin yan mamaya kapag tinesting natin. So ngayon ang gagawin natin, aayos ko tong lintik na electrical tape na to. Then yung minatanggal na hina ngayon, ayusin din natin yan. At the same time, ayusin din natin to para mas mukha naman presentable ganahan yung newbie namin. Wala, pangit talaga So dito na ako ngayon sa hinangan station ko. Hindi naman sa pagyayabang pero tingnan nyo naman yung paghinang dito. Grabe, parang gawa ng ginder. Yun, ulitin ko siya lahat talaga. Grabe. Saka to tingnan, grabe, wasak-wasak yung pagkakahinang. Release na lang natin. So ayan, sample lang kayo ng hinang. Diyan pa lang yan. Ayan, hinang. Bigyan ko shrinkable tube, hindi tape. Sample lang. Tatapusin ko na to, mamaya pakita ko na lang pag tapos na. So tapos na po ako dito, huli ko na rin sa may bandang terminal. So importante lang muna sa akin ngayon mapagana siya.
Subuhin ko muna to, then compare natin pala yung kanya versus sa sariwang piston body. So ito, pag natin langis kasi. So ayan, kitang kita naman po, basag talaga yung nasa dulo na ito. Saka ito talagang ano na, pudpud na yung mga ngipin. Compare dito, syempre ito halos wala nyo pa ito nung tinanggal. So ito na ipapalit natin dito, kapit na natin. So yun na nga, grabe. Medyo struggle to, so para maayos to. Ayan na siya. So binuo ko na, so tinester ko naman to. So kakabitan na lang to ng baterya, pero bago ko kabitan ng baterya, hinangin ko muna to, ayusin ko na rin to. Total naayos na rin to, ayusin ko na din to, para naman ganahan si sir na newbie po namin sa Norcom Alliance Gel Blaster team. Shout out ulit. Ayusin ko to. So working na po yung unit ni sir. So mamaya lalagyan ko to ng hop-up. Nagka-donate din yung kagrupo namin ng hop-up para dito na 13mm riser na nylon. Then itong magazine na to, akin to. Kasama talaga nito yung yung 3D printed ni Sir Joe Marez. So yan, working na rin yung single shot, kaso medyo sablay ng konti dahil kailangan mo pang ibalik. Ayan o. So wala tayong magagawa doon, ginawa ko na yung lahat para sa kanya. The only thing na makakapagpabalik sa kanya para maayos is yung palitan nga yung trigger contact. Pero yun nga, sa full auto naman niya, working naman. Ayan o. So wala tayong magiging problema. So hindi mo naman gagamitin palaging single shot. Ayan o, single shot niya. Kaya nakalubog, kailangan may balik. Pero okay lang yan, sabi ko nga okay naman yung full auto niya, malambot lang din pindutin. So hindi ko na ito i-chrono, kasi hindi naman talaga mamalakasan to, newbie pa lang ang gagamit. Siguro kapag tawag dito, kapag naramdaman niya na nangihinaan na siya or nakukulangan na siya, that's the time na talagang i-upgrade namin tong unit na to. So sa ngayon, naka M90 spring to na SHS, braided na nga eh, tapos naka-up. So accuracy build lang, okay na siguro yun, masisiyahan siya dito, promise. Sana sir, nagustuhan mo yung way ng pagtulong namin sa'yo sir. So shoutout ulit sa Team Norcom Alliance Gel Blaster. So yun lang po, maraming salamat.